Sabi rito, you are to appoint judges and officers for all your gates in the cities above. Adonai, your God, is giving you tribe by tribe, and they are to judge the people with righteousness, judgment. So, pansinin lang natin yung salitang gates. Doon tayo magtutuon ng ating pag-aaral ngayon. Sa gate. Sa ancient time, ang tawag sa kanya, pintuang bayan. Di ba tayo may mga gate yung bahay natin para secured, para meron tayong kapanatagan na hindi tayo basta-basta mapapasok o hindi tayo basta-basta mananakawan. Meron kang gate. Yung iba nga, yung modern gate ngayon, mga automatic na. Di sensor. Pero sa ancient time, napakahalaga ng papel na ginagampanan ng pintuang bayan. Gates. Syakar. Syar. Mali. Syar. Pag sinabing gates, una, ito yung center of authority. Kaya nga yung pamagat ng ating pag-uusapan ngayon, understanding the Hebraic understanding of the gate. Syar. So in ancient Israel, gates were the stronghold, points of power and protection. Sa gate, sa pintuang bayan, makikita nyo yung authority na mayroon umiira. Kaya nga, center of authority. Justice, community life, and siyempre, yung spiritual access. So, gates control who came in out. Yung pintuang bayan na yon, yun ang magkukontrol kung sino yung papasok at sino yung hindi papasok. Yung hindi palalabasin at yung palalabasin. Kaya napakahalagang ginagampanan niya. Sabi nga, to control the gate of the enemies, to control the city. Napaka-importante na kung sino yung kumukontrol sa pintuan. Di ba may guard? Yung mayayaman, may guard yung gate. Pag wala kang ID, di ka pwedeng pumasok. Pagka di ka niya trip, di ka niya papapasukin. Pag wala kang kailangan sa loob, di ka niya papapasukin. Kung titingnan natin, yan o, yung mga pintuang bayan, matatatag, malalapad, matitibay. Kasi nga, yun yung kanyang ang magsisilbing protection. Bahagi siya ng pagpoprotekta sa loob ng bayan. So, ang Syar was the place where the life of the community was governed. Kumbaga, kung paano pinamamahalaan yung pamumuhay doon sa community. Nakadepende doon. Kung magpapapasok ba sila ng kalakal o hindi. Pag di sila pumayag, magtitiis kayo kung ano yung nasa loob. So ito yung lugar na kung saan sila'y nagtitipon, nagkakalakal, settle disputes, appoint leaders, herd
judgment, made important decision and represented the authority of the community. Pag sinabing gathered, nagtitipon, yung Pintuang Bayan, lugar yun ang pinagtitipunan ng tao at ng mga matatanda. At magandang example dyan, makikita natin sa Ruth. Si Boaz. Amen po ba? Nabasa niyo yung story ni Ruth? Ruth chapter 4 verse 1, pumunta si Boaz sa Pintuang Bayan at naupo roon at matatanda na nang dumaan, sinabi niya mas malapit na kamag-anak na manunubos ni Elimelech. Sinabi ni Boaz sa kanya, kaibigan, halika at maupo ka. Lumapit naman ang lalaki at naupo at tinipon ni Boaz ng 10 tagapamahala ng bayan at pinaupo doon at nang nakaupo na sila. Yun yung lugar na kung saan nagkakatipon-tipon sila. Ngayon, yung gate, yun yung lugar na kung saan nagchichismis-chismis sila. Di ba? Dati, yun yung lugar na napaka-importante para talakayin yung isang bagay. Si Boaz, meron siyang business na ilalata. Kailangan niyang masiguro yung magiging kalagayan ni Ruth. Kaya nga dinala niya yung usapin sa Pintuang Bayan. Dahil nandoon nagtitipon-tipon yung mga elders, yung mga matatanda ng bayan, yung mga pinagkakatiwalaan. Amen po ba? Kaya tayo, alam natin saan tayo pumupunta. Saan tayo nagkakatipon. Saan natin inilalagay ang ating sarili. So, conducted business, alam natin doon na ginagawa yung mga kalakalan, kasunduan, yung mga legal na negosyong transaksyon. Kagaya nga ng yung kwento ni Boaz. Di ba yung tsinelas? Yung pagpapapayag doon sa pinsan niya na siya na ang bumili ng lupa ni Elimelech. Tingnan natin. Ruth 9 and 10, kayo nga ang saksi ngayon na aking binili mula kay Naomi ang lahat ng kay Elimelech. Gayon din si Ruth na Moabita ay aking kinuha upang maging asawa. Ang Pintuang Bayan ang nagiging lugar ng pagpapalitan ng mahalagang transaksyon. At nakita natin yan. In settled dispute, yung mga usaping legal na hindi pagkakaunawaan, dinadala rin yan sa Pintuang Bayan. Pag ang anak matigas ang ulo, sabi ng mga elders, dalhin mo sa Pintuang Bayan. Doon magrereklamo yung magulang pag matigas ang ulo. At anong gagawin sa anak na matigas ang ulo? Babatuhin hanggang sa mamatay. Pag may hindi pagkakaunawaan, doon dinadala. Pag may hindi pagkakaintindihan ng magkakapatid, doon pinag-uusapan. Amen po ba? Kaya pag may hindi tayo pagkakaintindihan, huwag nating dalhin kung saan-saan. Dalhin natin sa lugar na kung saan doon siya nararapat pag-usapan. Para doon isettle. Para doon ayusin. In her judgment, nakikinig,
at nagbibigay ng hatol. Ang mga hukom ng mga tanda ay naghahatol ng mga kaso sa pintuang bayan. Amos 5:15, hate evil, love good, and uphold justice at the gate. Maybe Adonai Elohei Chabaoth will pity on the survivor of Joseph. In Deuteronomy 17 verse 5, then you are to bring the man or woman who has done these wicked things to your city gates and stone that man or woman to death. Yung nagiging place of judgment. Doon pinag-uusapan, doon din ibababa, i-execute ang hatol. Amen po ba? Kaya nga, pag hinatulan ka ng bitay, talagang makikita ka ng lahat. Ibig sabihin, alam na alam yung kahihiyan na naparusahan ka. Made important decision, dito ginagawa at pinagtitibay ang mga pagpapasyang nakakaapekto sa komunidad. Yung planning, kung ano man yung mga gustong gawin, doon nila pinag-uusapan. Kung ano yung makabubuti, kung ano yung hindi makabubuti. Doon nila pinagpapasyahan. And represented the authority of the community. Ang pintuang bayan ang sentro ng pampublikong otoridad at impluensya. In Genesis chapter 22 verse 17, pagpapalain kitang lubos at aangkinin ng iyong bini ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. Ibig sabihin, yung authority nasa mga anak ni Abraham. Sila yung mga nauupo sa pintuang bayan to become judges, leaders, officers. Sabi nga, where authority sits determines what enters the community. Kung sino yung nakaupo doon, yun ang magsasabi kung sino yung papasok sa loob. Siya yung magdidikta. Siya yung bibigay ng direksyon. Kung anong klase, kung anong uri ng takbo ang pamumuhay sa loob ng community. Kung matuwid at makatarungan ang leader na uupo ron, siyempre, magiging maayos. Magiging mabuti yung loob ng community. Kasi kung matuwid, yung nakaupo, karunungan yung papasok. Ibig sabihin, yung mamamayan, karunungan yung tatanggapin nila. Ngunit kung masama yung uupo sa pintuang bayan, masama din yung papasok. Corrupted din. Katiwalian. Kawalang katarungan. Kaguluhan. Di ba ba? Nararanasan din naman natin yan. Kahit hanggang ngayon. Yung seats of authority, kung sino yung nakaupo, yun yung nagtitimon sa takbo ng bayan. Pag palamura, maraming bata magiging palamura. Pag palaaway, magiging normal na lang sa mga bata ang mga away.
Amen po ba? Merong impluensya na idinadala. Yung authority. Yung siyar. Kaya nga, kung titingnan natin, kahit sa buhay pananampalataya, importante yung siyar. Yung pintuan ng ating buhay, importante na ito'y binabantayan din. Dahil mahalaga kung sino yung nakaupo sa kanya. Yung sino yung nasusunod na authority. Dahil yun ang magbibigay ng hudyat kung anong klase, anong uri ng pamumuhay ang gagawin natin sa ating buhay. Amen po ba? Kung ano yung gusto maganap, depende sa kung sino yung nakaupo. Sa siyar. Kasi ano nga yung siyar? Center of authority. Pangalawa, the gate is the place of judgment. Nakita natin kanina na doon ginagawa yung mga paghatol. So, yung gate ay signs of status. To sit in the gate means you were a leader, elder, or respected member of the society with honor and influence. Pag doon ka nakitang nakaupo, ibig sabihin, may sinasabi to. Naalala niyo po si Mordecai? Saan siya laging nakaupo? Sa may gate. Doon niya nga narinig yung plot against kay doon sa hari, Ahasuerus. Kasi sino si Mordecai? May impluensya. Leader. Elder and judges sat at the city gates to settle legal dispute, conduct business trials, and make official community decision. Maalala niyo po si Absalom. Nung pinabalik siya ng tatay niyang si Haring David, nainip na siya sa kanyang kung saan siya inilagay. Ano yung ginawa niya? Doon siya sa daanan, malapit sa pintuang bayan. At hinaharang niya doon lahat ng may problemang usapin sa buhay. Ini-entertain niya yun isa-isa. At doon niya nakuha yung sympathy ng mamamayan. Imbis na kay Haring David lalapit, inuunahan niya na. Saan siya nakaupo? Doon sa daanan sa may pintuang bayan. At kung titingnan natin, Ruth 4 verse 9, sinabi ni Boaz sa mga tagapamahala ng bayan at sa lahat ng tao roon, saksi kayo ngayong araw na nabili ko kay Naomi ang lahat ng lupain ni Elimelech, Kilon at Malon. At bukod pa rito, pakakasalan ko si Ruth na Moabeta, na biyuda ni Malon, para kapag nagkaanak kami mananatili ang lupain ni Malon sa kanyang pamilya. Kawikaan 31 verse 23, kilala ang asawa niya bilang isa sa tagapamahala ng bayan. In Genesis 19 verse 1, magdidilim na nang dumating ang dalawang anghel sa Sodoma. Nakaupo roon si Lot sa pintuan ng lungsod. Kaya pala si Lot, nung nadakna nung anghel, nasa pintuang bayan. At sabi sa kanya nung mga taga-Sodoma, sino ka ba para i-appoint mo yung sarili mo na hukom sa amin?
Gate is a place of judgment. Kaya nga, gate, judges, officers, judgment. Nakita natin yung pattern. Ang gate, ang magsasabi kung sino yung hukom na naroon. At yung hukom na naroon ang magbibigay ng katuwiran, katarungan. Isa sa mga tungkulin ng hukom, makinig, magsuri, magpasya. Pakikinggan yung hinaing, susuriin yung narinig niya, saka magpapasya. Hindi siya yung pinakinggan, yung narinig at kunento doon sa katabi. Ibang judge yun. Amen po ba? Dapat, sabi ni Yahweh, pumili ng mga hukom. Nahahatol ng tamang paghatol. Yung gate, dapat ang nakaupo ron, righteous. Hindi corrupted. Hindi twisted yung pag-iisip. Kasi malagang bagay yung kanyang gagampanan. Sabi nga ng Deuteronomy 1 verse 15, kaya pumili kayo noon ng mga lalaking kilala sa inyong lipi, mga lalaking may talino at sapat na karanasan. Hindi pala pwede maupo doon yung walang sapat na karanasan at walang katalinuhan. Kawawa yung lalapit. Kasi hindi lang naman sila nandoon para magbigay ng hatol, magbigay ng payo din. Legal. Sila inilagay kong tagapamahala ng bawat angka ng ilan sa kanilang tagapamahala ng libo-libo, daan-daan, 50-50 at 10-10. Pinagbiling ko sa niloon na pag-aralang mabuti ang usaping idudulog sa kanila at igawad ang kaukulang hatol ng walang kinikilingan, maging mga katutubong Israelita o dayuhan man. Dapat maging pantay-pantay ang kanilang paghatol sa mga ito. Ibibigay nila ang katarungan sa bawat tao, maging sino man siya. Gate as the place of judgment. Ito yung saksi na kung saan umiiral yung katarungan. Umiiral yung tamang paghatol, tamang paghimay ng mga suliranin, ng mga usapin. Justice begins at the heart. Diba? Nagsisimula sa puso. Pag sinabi kasing justice, dalawang word siya sa Hebrew. Meshpat, tzedek. Kaya nga, if the heart is corrupt, judgment become corrupt. If the judges are corrupt, the gates become corrupt. If the gates become corrupt, the community suffer. Magre-reflect sa community
ang nilalaman ng puso ng taong nakaupo sa seats of judgment. Amen po ba? Corrupted heart, corrupted judgment. Corrupted gate. Corrupted na yung community. Amen po ba? Pag mali yung paghatol natin sa ating kapwa, mali na. Wala nang patong-patong na yun. Hanggang sa may tumayong tama at itama ang lahat ng mali. Amen po ba? Sabi nga, a gate without righteous judgment becomes a place where corruption enters. Kapag hinayaan ng taong nakaupo roon sa pintuang bayan na pumasok ang katiwalian, lalaganap na yun sa buo community. Kapag hinayaan natin na pasukin ang puso natin, ang sarili natin, ang buhay natin, makorap, dadaloy na yun. Sabi nga ng Kawikaan 29 verse 2, kapag matuwid ang namamahala, nagdiriwang ang madla. Ngunit kapag ang nangunguna ay masama, sila'y lumuluha. Ang itinatag ni Yahweh isang komunidad na kultura ay katuwiran. Papasok sila sa Kanaan na ang kulturang daladala nila ay righteousness. Kaya pinaaalalahanan sila. Kaya sinasabi na sa pintuan na yan, ng bayan na yan, sa pintuan ng bayan na itatatag, dapat righteous yung nakaupo. Amen po ba? Sa Deuteronomy 16, verse 18 hanggang 20. Di ba yun yung gusto ni Yahweh? Appoint judges with righteous judgment. Do not distort justice. Do not show partiality. Do not take a bribe. Justice you shall pursue. Yun yung gusto ni Abaya na itatatag. Hindi corrupted. Hindi nababayaran. Hindi bulag sa katotohanan at sa katuwiran. Amen po ba? Gusto niya yung pamayanan na makatarungan. Walang tinatapakan. Walang nililes. Amen po. Pag dito sa loob ng church, pag may pumasok, hindi natin kilala, maging righteous na judge tayo. Huwag natin siyang husgahan sa kanyang kaanyuan. Amen po. Minsan kaya hindi natin nilalapitan kasi, hindi ko siya kalibel. Iba siya sa akin. Meron na kaagad ng panghuhusga.
meron na kaagad discrimination. Papasok pa lang sa pintuan, meron na kaagad hatol. Amen po ba? At yun ay injustice. At hindi yun ang gusto ni Abaya. Marami pang bagay na injustices kahit sa loob ng community. Ay, ayaw ko sa pastor na yan. Ito yung favorite pastor ko. Kaya pag nakita niya, kahit anong ginagawa niya, para siyang nakakita ng artista. Di ba? Pero pag hindi niya paborito, wala siyang pake. Parang ghost na pumasok. At nangyayari po yan. At injustice yun. Amen po ba? Sabi, walang kinikilingan. Ang salita ng Panginoon, walang kinikilingan. Hindi natin titingnan na mas mahigit ang isa kaysa sa isa. Lahat tayo ay tinawag ng Panginoon. Lahat tayo ay binigyan ng pagkakataon para sa isang magandang buhay. Lahat tayo binigyan ng pagkakataon para mamuhay sa ilalim ng Torah, ng instruction ni Yahweh. Para magkamit ng buhay. Ibig sabihin, bawat isang kapatid natin, pinaglaanan niya ni Yahweh ng pansin. Hinugasan din niya ng dugo. Banal na dugo ng Panginoong Yeshua. Kinahabagan din yan. Amen po ba? Kahit na yan ay pasaway. Medyo nadidiliman pa siya. Ganun yun. Pero ibig sabihin, binigyan niya ng pagkakataon. Kagaya ko at kagaya mo. Amen po ba? Kaya anong dapat gawin? Itrato ng maayos. Pantay-pantay. Hindi dahil marami siyang magdala, mas nakahihigit siya. Amen po ba? Mas marami siyang magbigay. Walang ganun. Bribe yun. Do not take a bribe. Minsan, ang bribe, hindi lang naman pera yan eh. Bulahin mo lang yan eh. Parang sinusuhulan mo na yan. Pogi ni Andoy oh. Mamaya manlilibre na yan. Di ba? Ganun yun. So, hindi yun ang community na gusto ni Yahweh. Ang community na gusto niya, hindi distorted. Walang injustice. Kundi umiiral yung katuwiran, yung katarungan, yung katotohanan na nagmumula sa Panginoon. Amen po ba? Pangatlo, gate as a picture of the heart. Yung pintuang bayan na yun, larawan nyo ng puso. Sabi ng Proverbs 4 verse 23, above everything else, guard your heart, for it is the source of life's consequences. Yung pisikal na pintuang bayan, nagkokontrol ng lalabas at papasok. Kung sino yung i-entertainin niya sa loob. At sino yung palalayasin niya. Ganon din naman yung puso.
Walang pinagkaiba yun. Amen po ba? Mayroong pinipili kung sino yung gusto niya. Kung ano yung gusto niya. Kung ano yung papanatilihin niya. Kung ano yung iaalaw niya na magkukuman sa kanya. Amen po ba? Kung ano yung impluensya na ia-adapt niya. Impluensya na ibibigay niya. Kaya nga gate, parang puso din. Larawan ng puso. What enters the heart eventually influences the life. Kung ano yung pumapasok sa puso natin, yun ang nag-i-impluensya sa buhay natin, sa pamumuhay natin, sa mga gagawin natin. At ang sabi ni Yahweh, hindi gate, hindi isa lang. Hindi isang gate, hindi yung isang gate, hindi yung ibang gate, all your gates. Pagdating sa puso, pagdating sa buhay ng tao, dapat all your gates. Amen po ba? Marami tayong pintuan na pwedeng pasukan, pwedeng labasan. Marami tayong pintuan na pwedeng isarado, ibukas, at piliin kung sino yung papapasukin. Halimbawa, ito yung iba. Gates of the eyes. Diba? Ang puso, gate, ay pintuan din. Picture ng puso, yung gate. So, isa ron, gate of the eyes. Para pumasok yan sa puso, dadaan muna yan. Ano ba yung pinipili natin? Panuorin. Ano yung pinagpupukusan natin ng paningin? Na nakakapag-shapes ng ating mga isipan, ng ating mga desire. Yung pinahihintulutan natin na makita ng ating mga mata. Yung inaalaw mo na lagi mong makita. Pag binata, gusto niya yung lagi niyang nakikita, yung iniirog niya. Tama? Walang binata dito, no? Amen po ba? Ano yung hinahayaan nating makita natin na makapagbibigay ng malaking impact sa buhay natin? Pag ang mata natin, ang gusto lagi, yung mga sexy, yung mga nakabikini, papasok yun sa puso natin. Tingnan mo, kung ano yung laging lumalabas sa phone mo, yun lagi mong pinapanood. Diba? Sige nga, tinginan tayo ng phone. Amen po ba? Ginagamit natin yung ating mata para i-allow pumasok yung temptation. Magsisimula yan sa tingin eh. Saka maglalaro sa isip. Sabi ng Matthew 6 verse 22, ang mata ay parang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong mata,
mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Psalms 101 verse 3, I will not allow before my eyes any shameful things. I hate those who act crookedly. What they do does not attract me. Kung ang kung ang mata natin ay ilaw ng ating katawan, dapat pinanatili natin itong maliwanag. Kasi pag madilim, mahihirapan tayong lumakad. Pag corrupted, yung paningin natin, lahat ng gagawin natin, corrupted din. Mag-drawing ka nga na malabo mata mo. Mag-drawing ka ng mukha ng tao. Hindi mo siya mapiperfect. Hindi natin pwedeng gamitin yung mata natin para ihandog kay hasatan at gamitin natin para ibasa ng Torah. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Psalms 100, I will not allow before my eyes any shameful things. Kung yan ay liwanag ng katawan, huwag nating dimlan ng mga karumihan at kamunduhan, ng mga kasalanan. Sabi ni Job, I made a covenant with my eyes not to let them lust after any girl. Nakipagtipan siya sa mata niya, hindi siya titingin. Nakipagtipan siya, yung mata niya, hindi niya ititingin sa mahahalay. Amen. Pintuan yan eh. Na pwedeng gamitin ni hasatan para i-corrupt ang ating isip, ang ating puso. Gaya natin si Job. I made a covenant with my eyes not to let them lust. Hindi magnanasa. Pagnanasa ng laman. In Psalms 119 verse 18, open my eyes so that I will see wonders from your Torah. Sa halip, hingin natin sa Panginoon, buksan mo yung mata ko, Panginoon. Makita ko yung kamangha-mangha, yung kagandahan ng iyong Torah, ng iyong salita, ng iyong instruction, para lalong magliwanag ako sa harapan mo at sa harapan ng aking kapwa. Amen po. Sabi ng Kawikaan 4 verse 25, ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabuti para hindi maging corrupted yung ating paningin. Ituon natin sa mga bagay na mabuti sa hindi maka-i-impluwensya ng masama sa ating sarili. Amen po ba? Saan ba natin ginagamit yung ating gates? Sa pamamagitan ng mata. Next, gate of the ears. Sabi ng Proverbs 20 verse 12, si Yahweh ang gumawa ng nakakikinig na tainga. At sabi sa Matthew, he has an ear, let them
hear. Yung tenga, ginawa ni Yahweh yan para makarinig tayo. Pakinggan natin yung mabubuting advice, yung mabubuting turo. Pakinggan natin kung ano yung bagay na mas makapagbibigay sa atin ng paglago. Kasi si Yahweh yung gumawa ng tenga na nakaririnig, nakikinig. Yung tenga, hindi yan idinidikit sa dingding para pakinggan yung usapan ng kabila. Nasa kabilang dingding. Amen po ba? Dapat kumakati yung tenga natin sa mabuting balita. Hindi sa balita na hindi naman mabuti. At ikasisira ng iba. Amen po ba? Kaya pag narinig mo, sabi ni kapatid, Pastora, ipag-pray mo naman ako, ganito ako. Kailangan ko ng lakas. Yung narinig mo, paghingi ng prayer. Yung narinig mo, hindi yung laman ng kwento mo. Tama? Kasi ang tenga ginagamit. Para marinig ang katuwiran ng Panginoon. Hindi para palaganapin yung chismis. Anong boses ba yung pinakikinggan ng tenga natin na gusto natin maka-impluwensya ng higit sa atin? Sabi ng Lucas, mag-ingat kung paano kayo nakikinig. Ang pinakikinggan ay nagiging pundasyon ng pananampalataya at pagpapasya. Bakit? Faith comes from hearing, and by hearing the word of Yahweh. So yung gate na yan, sinasala dapat at binabantayan para hindi magamit at maimpluwensyahan ng masama. Amen po? Next, gate of the mouth. When we speak out, representing the power of your words to bring encouragement or harm. Ang salita natin pwede maghatid ng ikamamatay ng ating kapwa. Life and death in the power of the tongue. Sa bibig. Ano ba yung nire-release ng ating mga labi? Ano ba yung bukang bibig natin? Sabi nga, ang lumalabas sa bibig ay laman ng puso. Kaya walang slip of the tongue. Yun talaga yung laman ng puso mo. Nadulas ka lang. Narinig nila. Amen po ba? You need to decide. Ano ba yung ibubukan ng bibig ko? Lasyon haraba? O habra ka? Ano ba yung iiral dapat? Evil tongue?
o yung nagpapala na salita? Magsasalita ba ako ng kabutihan at pag-ibig? So, laging mayroong pagpipili. Kasi isa rin siyang gate na sumasala sa kung ano yung lalabas at kung ano yung papasok. At kailangan nating mag-decide kung alin yung dapat. Sabi nga ng Kawikaan 18:21, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay, makikinabang ng bunga nito, ang dito'y nagmamahal. Sabi sa Santiago, kung gusto mo ng tahimik na buhay, pigilan mo yung dila. Amen po ba? So yung bibig natin, gamitin natin sa pagpupuri sa Panginoon. Sa pagpapasalamat sa Kanya. Huwag natin gamitin sa pagsumpa sa kapatid. Sa mga masasamang salita. Hindi siya yung nilalabasan ng mga malalaswang pananalita. Kasi kung ito'y i-dedicate natin ang ating sarili sa Panginoon, hindi naman pwedeng nakadedicate yung sarili mo except your mouth. Amen po ba? Nakadedicate yung sarili except your eyes. Except your ears. Panginoon, sa inyo ako maliban sa bibig ko na to. Pwede ba yun? Pwede po ba yan? Possible po ba yan? Mahirap. Sabi ng Colossians 3 verse 8, ngunit ngayon itakwil ninyo ang lahat ng galit po at sama ng loob. Iwasan ninyong panlalait at malalaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Siyempre, mula sa bibig natin lumalabas yung kasinungalingan. Mula sa bibig natin lumalabas yung mga panlalait. Kaya gamitin natin ang labi, ang bibig natin sa ikararangal ng Panginoon. Sa ikalalaganap ng pag-ibig. Sa ikalalago ng spiritual na pamumuhay natin. Sabi ng Ephesians 4 verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa nakaririnig. Amen. Masasamang salita. Hindi yun makapagpapalakas. Hindi yun angkop sa isang mananampalataya na. Hindi yun angkop sa isang binago na ng Panginoon. In Awit 141 verse 3, O Yahweh, bibig ko ay bantayan, ang mga labi ko ilagyan mo ng bantay. Let this be a prayer sa ating buhay. Yahweh, bibig ko ay bantayan. Bantayan mo. Lagyan mo ng, ang labi ko ilagyan mo ng bantay. Para hindi tayo magkasala sa Panginoon. Para hindi maging corrupted yung gate na yan. Gate of the mind. Mind, heart. Sabihin ito yung control center. Ito yung gate na nagko-control. Ito yung pinaka-sentro. Ng ating isipan, ng kung ano yung gusto natin, ng ating nararamdaman. Dito,
naglalaro yung mga ini-entertain natin. Ephesians 4 verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Pag yung gate na yan, na nagko-control ng lahat, ay hindi para sa Diyos, magbago na ng pag-iisip. Baguhin na. Hayaan natin na ang mag-control ay ang Panginoon, yung kanyang ruwak. And you must let your spirit and minds keep being renewed. At sabi nga sa Romans 12, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip para maunawaan ang kanyang kalooban. Kapag ang isip natin hindi fully na para sa Panginoon, medyo may kalabuan. Hindi natin mauunawaan ang mga bagay na para sa Diyos at ang mga bagay na mabuti para sa atin. Magpapatuloy lang tayo na gawin yung mga bagay na akala nating tama. Amen po ba? Pag hindi natin na-control ang ating puso at isip, iba yung nagkukontrol nito para sa atin. Sabi ng Romans 5 verse 6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay maghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay magdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag itinuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay magiging kaaway ng Diyos. Kapag hindi siya nagpasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito na magagawa, at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kapag against yung will natin sa kalooban ng Panginoon, kapag ang nananatili sa isip natin ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, nagiging kaaway tayo ng Diyos. Pagpapakita ng hindi pagpapasakop sa Kanya. Kaya nga ang tanong, ano ba yung pinapayagan natin na manatili sa ating isip? Ano yung pinapayagan natin na laging naglalaro sa isip natin? Hello? Ano ba yung nasa isip na lang lagi natin? Puro na lang gusto mo siya, gusto mo siya. O gusto kong maglingkod sa Panginoon. Gusto kong lumago sa Panginoon. Iniisip natin kung paano mag-i-improve yung paglilingkod sa Panginoon. Panginoon, di ba ako nakapag-pray? Sorry, Lord. Panginoon, di ba ako nakapagbasa? O kahit nasaan ka, ang iniisip mo ay yung laro mo. Ako po, hilig ako maglaro ng chess. Minsan naabot ako ng umaga sa paglalaro online. Paulit-ulit lang naman. Pero pag natalo ako, iisipin ko yun. Iisipin ko nang iisipin. Paulit-ulit. Hanggang sa nag-decide ako, Panginoon, hindi ako maglalaro ng chess. Pero 1 year lang muna. Please, Lord. 1 year lang. E di susunod na taon, saka naman lang uli. 1 year uli. Kasi, nakukurap niya na yung isip ko. Alam niyo po yun? Na-influensyahan niya na yung dapat ito yung gagawin ko ngayon. Dapat natutulog na ako eh. Tama. Minsan ganun din, may mga bagay tayo na laging nasa isip natin at naglalaro sa isip natin. Yun at yun lang.
Kaya nga, mas maganda. Ang ituon natin sa isip natin ay ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Lalo na, Elul ngayon. Paano ako, Panginoon, mag-i-improve? Paano ako lalapit sa hari na naglalakad sa field? Paano kita i-approach, Aba? Paano ko mababawi yung mga sablay ko? Amen po ba? Bantayan natin ang ating isip at yung pinahihintulutan natin na nananatili dito. And then, next, gate of relationship. Malaking impluensya sa buhay natin kung sino man kung ano yung relationship na mayroon tayo. Kung anong klaseng relationship mayroon sa atin. Relationship ng asawa, relationship ng anak, relationship ng boyfriend, girlfriend doon sa panahon na mag-girlfriend at boyfriend. Huwag yung relationship sa crush. Nakaka-impluwensya yan sa pag-aaral mo. Amen po ba? Yung relationship natin, ini-impluwensyahan yan yung lakad ng pananampalataya natin. Dapat sinisilip natin ito. Tinitingnan natin. Kasi kung sino yung malapit sa'yo, ang lakas ng impact niyan sa buhay mo. Tama? Hindi ka makakapag-church pag hindi siya nag-church. Pag ayaw niya, ayaw mo rin. Pag gusto niya, ayaw mo, gusto mo na. Amen po ba? Relationship. Yung direksyon ng buhay natin. Di ba yung anak sa yung magulang sa anak, yung relationship niyan, ang laki ng impluwensya ng magulang para bigyan ng tamang direksyon yung anak. Para mapabuti yung buhay ng anak. Sabi ng Kawikaan 13 verse 20, ang nakikisama sa may unawa ay nagiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Kung sino yung kasama mo, parang yung nagiging yun ka na rin. Pag ang kasama mo laging nagmumura, mahahawa ka na rin kalaunan. Pag ang kasama mo palaaral, mapipilitan ka ng mag-aral. Mahiya ka sa kasama mo eh. Amen po ba? Kaya may malaking impact. Kapag sinungaling, nagiging sinungaling ka na rin. Sabi dati, pagkasama mo daw, pastor, magiging pastor ka na rin. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala doon. Dati. Dati. Lagi kong kasama si pastor eh. Lagi kong kasama si Pastor Nelson. Meron pang pastor. Pastor Amon. Dumaan yung maraming taon eh. Ay, hindi naman totoo talaga yun. Kasi yung kasama mo, pero totoo din pala. Amen po ba? Ang nakikisama sa may unawa, nagiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang
ay masusuong sa gulo. Pagkasama mo matalino, pare, wag yan. Pipigilan ka niyan sa paggawa ng kasamaan. Pag ang kasama mo may malawak na pangunawa, ililit ka niyan. Wag dyan. Mapapahama ka. Mapapasama ka. Hindi ka mapapabuti dyan. Amen po? Puro mabuting payo ang maririnig mo. Puro kabutihan. Pero kapag ang kasama mo, walang pakialam doon. Sabi ng binasa natin, mangmang. Talagang ikakapahamak mo. Kasi, sige tol, gawin mo yan. Sa likod mo kami. Sa likod lang sila, pero ikaw yung napahamak. Tama? Kaya, yung relationship, binabantayan din yan. Lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya wala akong nakita na pastor na ang asawa niya walang ginagawa. Pag pastor, lagi asawa niyan worship leader. O kaya may ministry hinahawakan. Kasi pag hindi, pasanin yun sa buhay ng paglilingkod ng isang pastor. Amen po ba? Sabi ng awit 1 verse 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. At sabi ng 1 Corinthians 15 verse 33, huwag kayong paluloko. Ang masamang kasama ay nakasisira ng mabuting pagkatao. Amen? Bad company corrupts good character. Kaya ingat tayo sa kung sino yung pinakikisamahan natin. Kahit sa eskwelahan, kahit sa trabaho, ingat tayo. Kasi i-impluwensyahan yan tayo. Dapat tayo mag-i-impluwensya ng mabuti sa kanila. Dahil nasa iyo yung liwanag. Amen po? Gate of decisions. Konti na lang to. Yung gates of the hearts kasi, marami siya. Usapin ng puso. What standard determines your choice? Determine your choice. Sabi ng Deuteronomy 11 verse 26, see, I am setting you today a blessing in a course. And if you don't listen to the voice of Adonai your God, but turn aside from the way I am ordering you today and follow other gods that you have not known. Paano ba tayo nagdidesisyon? Anong uri ng pagdidesisyon? Ano yung ginagamit natin pag nagde-decide tayo? Amen po ba? Feelings? Nag-decide tayo base sa narinig natin? Base sa nakita natin? Base sa kung ano yung nararamdaman natin? Tama? O mali? Tandaan natin. Sinet yung pamimilian ng blessing at ng sumpa. Tayo rin ang magde-decide. Tayo rin ang mamimili kung ano yung pipiliin natin. Pag hindi mabuti yung nakaupo sa trono ng puso natin, sigurado yun ang pipiliin natin. Kahit hindi natin piliin, sumpa pa rin.
Dapat yung nakaupo sa trono ng ating puso, righteous, para pag nag-decide tayo sa ikabubuti, ikapagpapala natin. Amen po ba? Sabi nga ng Pilipos, laging isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Pag magde-decide ka, laging masa isip mo, karapat-dapat ba to? Kapuri-puri ba to? Totoo ba ito? Marangal ba ito? Matuwid, malinis, kagalang-galang ba? Sakto kaya to? Sa decision ng pagsunod ko sa Panginoon. Amen po ba? And last, Yeshua is the gate. Gate is a picture of the heart. Pero si Yeshua ang gate. Siya yung gate. Siya yung Sha'ar. Na sinasabi ni Yahweh, magtalaga kayo ng judge and officers sa pintuang bayan. At walang ibang capable na maupo sa pintuan na yun, kundi ang Panginoong Yeshua. Yeshua is the gate. Sabi ng John 10:9, I am the gate. If someone enters through me, he will be safe and will go in and out and find pasture. Amen po ba? Siya yung pintuan na dapat nating pasukan. Kasi Yeshua fulfills the functions of the gate. Siya yung center of authority. Yeshua is the center of authority. Sabi ng Colossians 2 verse 9. For in Him bodily lives the fullness of all that God is. And it is the union with Him that you have been made full. He is the head of every rule and authority. Kaya nga yung function ng gate na kay Yeshua. Gate is the center of authority and Yeshua is the center of authority. Gate is the place of judgment. Si Yeshua ang place of judgment. Sabi ng John 5:22, the Father does not judge anyone but has entrusted all judgment for the Son. Kay Yeshua ibinigay ni Yahweh. Siya yung hahatol. Amen po ba? And Yeshua controls the who enters and exits at the gate. John 10:9, I am the gate. If someone enters through me, he will be safe and will go in and out and find pasture. Kaya nga, yung Sha'ar pala, si Yeshua. Kaya every gate needs righteous judgment. At mangyayari yun kung si Yeshua yung nakaupo. Sa upuan na nasa gate.
Amen? Maaaring ang lungsod ay napapalibutan ng mga pader. Ngunit ang syakar, yung gate, ang magtatakda, ang nagsasabi kung sino yung pinoprotektahan nito. Ganon din yung buhay natin. Maaaring marami tayong itinakdang boundaries sa buhay natin. Maaaring marami tayong inilagay na fence. Pero kung hindi natin babantayan yung syakar, kung hindi natin babantayan yung gates ng puso natin, walang saysay ang lahat. Yung boundary, yung fence, walang kwenta yan. Kasi pwedeng pasukin tayo. Pwedeng pasukin, sakupin ang puso natin. Pag hindi natin inilagay si Yeshua, pag hindi natin sinigurado na siya yung tarangkahan natin, walang saysay yung buhay na mayroon tayo. Walang righteousness. Ang maghahari pa rin ay ang katiwalian. Kaya nga, sa buhay, kailangan ilagay natin na judge sa puso natin, bantayan natin, ilagay natin yung Holy Spirit, yung Ruach HaKodesh, yung salita ng Panginoon para maging siyang magsasala kung ano yung papapasukin natin sa buhay natin at pananatilihin natin. Ganun din yung season na to. Tamang-tama. Yung panahon ng Elul, kung saan sinasabi ni Yahweh, halika, tara, sa gate ng puso mo. Para ano? Para ihanda, maging handa at makasama ang hari ng mga hari. Kaya nga yung buhay natin, parang yung season. Dapat inihahanda na natin. Hindi sa parusa, kundi sa pagpapala at sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Sino ba yung nakaupo sa gates ng buhay natin? Sino ba yung hinahayaan natin na maghari at mag-command, magtimon sa kung ano magiging direksyon natin? Ngayon, season ng Elul, i-welcome natin ang Panginoon na nag-aanyaya. Buksan natin yung gates para sa Kanya. Isama natin siya para mayroong righteous judge na uupo at hahatol sa katwiran at katotohanan ng Panginoon.